Morning po. So magme-measure po tayo ng breakfast today. Combo na po ito. Pag samasamahin po natin, 4 slices po ng almond bread. Of course, homemade po yan. Tapos meron din po rito, I think na-review ko na rin po before, no? Egg omelette po siya. Yan po yung merong onion, tomato, at saka yung siling pangsigang. Tapos meron po tayong isang pirasong burger patty po rito. Itong burger patty, homemade din po ito. Ground beef. Tapos meron po siyang onion powder, garlic powder, salt, at saka pepper. So yan. So as always, magbe-baseline po muna tayo. So ibang glucometer po yung gagamitin natin ngayon. Pinapatest po ito. Meron po akong separate video nito, yung unboxing po nitong actually it's a 7-in-1 monitoring system. Yan. So 104 po yung reading po natin to, no? So kainin ko na po si breakfast combo, tapos balik po ako after 1 hour to get the blood sugar spike kung meron man. One hour na po, kuha na po tayo ng blood sugar. Yan. Plus 4 units po, no? We started at 104. Now it's 108. So, balik po ulit ako after 1 hour and we'll see kung ano po yung magiging final blood sugar reading. Final blood sugar reading na po tayo. Yan. Umakyat pa po, no? So, I think we started at 104 and then 108 yung second hour, first hour. Now it's 112. So, increment of 4 units po, no? Kada oras. Silipin ko na lang po ulit yung sa third hour. But I'm pretty sure hindi na po aangat yan. Siguro ito na po yung pinaka-highest po niyan. If I'm going to take a look at yung CGM po natin, actually naka-steady na lang po siya. Yan. 148 po dito sa may CGM, 112 po dito sa may glucometer. So I think na-mention ko na po yan. Meron po siya talagang discrepancy. 20 to 30% po ang difference ng glucometer at saka CGM. Mas mataas po talaga si CGM. Gawa na lang po ako ng separate na video para may paliwanag po natin kung bakit po ganun yung discrepancy ng glucometer at saka ng CGM. See you guys in the next vlog. Bye-bye.